Kamusta ang mga kinabuhi? We would like to greet Sis Ana at later happy birthday. O si Ate Ana po, birthday niya. Tuman na rin si birthday. Praise the Lord for allowing us to come together again to worship Him and to be together with our brothers and sisters in the Lord. So, sa atong pagsugod, individually, let's bow down our heads in prayer. Let's utter our words of thanksgiving to God. Kabalo ko nga nagkantang mga dabalon nga pasalamat sa Ginoo karong gabi sa iyang kamaayo sa atong tagsakat sa kinabuhi. Kabalo ko nga daghang mga butang nga gihimo ang Ginoo sa miagi nga mga adlaw. Ngayon lang din siyang pasalamatan o pasilungkulan. Kaya siya ang nagtugot ang tanan, siya ang source ng blessings. Let's also prepare our hearts, ask God to prepare our hearts to receive His word tonight, to prepare our hearts to worship Him. Let us remember that His word says, if we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us, will not listen to us. So mga itagpasaylo sa atong mga kalapasan, sa atong mga nahimo ng mga utang na dili, makapahalipay sa atong amahan. Let's allow the Holy Spirit to search our hearts. Dear God and our loving Heavenly Father, our hearts are full of gratitude and worship and praise for who you are, Lord, in each of our lives. Thank you also, Lord, for the gift of worship, the gift of fellowship, Lord, that you have given us as a church family, as your people, and as your children. So tonight, you have heard the prayers of your people. We pray that you continue to speak to each one of us and minister to us in a very special way tonight, Lord. We pray that your presence will continue to be in our midst and you will be the center of our worship, O Lord. We pray for the others who are still on the way. May you protect them, Lord, and bring them safely so that they can join us. We entrust this worship time to you, Lord. We dedicate this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. I would like to read Psalm 71. The psalmist said, ang iyang confidence na alang yun sa Ginoo. Ingon siya, in you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Rescue me and deliver me in your righteousness. Turn your ear to me and save me. Be my rock of refuge to which I can always go. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. Deliver me, O God, from the hand of the wicked, from the grasp of evil and cruel men. For you have been my hope, O sovereign Lord, my confidence since my youth. From birth I have relied on you. You have brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. So, ang Ginoo lang yun atong dalangpanan sa kinabuhi ulan ng ilain. Kung sa may mga butang manghitabo, we have a sure foundation atong daganan and He will never turn His ear towards away from us. No? Maminaw yun siya sa atong mga pagtawag kaniya. In fact, ang iyang ear na asa to appear nimo. Kapaminaw ang magkwalta sa iya. 24/7, 7 days a week na alin siya. Dili siya maka-out of coverage. Dili siya cannot be reached. He is always a call away. So tonight, let us worship that God. The God who is always with us. The God who is always for us. And our lives are secure in His hands. So let's stand as we declare our life is in the Lord. We will praise Him with all of our life. We will praise Him with all of our strength. And we will worship Him because our hope is in Him. Hindi natin pang mga
temporaryo lang yun. No? Ikit na to, ang iyan sa ligan. Ato ang mga treasures, ato ang mga kautangan, ato ang tanan kung saan ito makita. Dili kita mulungtad. No? Ang ato ang pagsaling o pagtuo dapat anchored lang yun sa Ginoong Jesucristo. Kaya He is the only one who can withstand the test of time because He died and yet He rose again. And He came as a man, but He was fully God. That's why He conquered sin. He conquered the grave and He rose again. So let's affirm again our trust and our hope in Him as we sing this beautiful hymn in Christ alone. And I hope we sing it with confidence in our heart. Atong pagsalig o pagtuon na alam natin kaniya, wala na gilain ka. Cornerstone is solid.
that as we offer back our lives to the Lord, ibalik na ako. Ako ang kinabuhi to commit myself to you, to serve you, to walk in your ways. Let's all stand again as we recommit our lives to the Lord as we sing this song. All my regret.
pleasing lives to glorify you, Lord, and to show to the world that indeed we have a God whom we serve, we have a God who is able to change lives, Lord. We thank you for the power of the cross. We thank you for your great love and your amazing grace. Continue to work in our midst tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Palimita maglingkod. Pagkapatayon ka sa ito ang welcome na ito ang mga bisita. First time. Kinsa nagdala? Ile kung mga bisita. Ile. Darwin. Welcome. Elvira. Kauban po sa Naneng. Welcome kaayo, and we hope and pray that this will not be the first and the last one. Welcome you mo to join us every Friday night sa atong palimbagan. We are so happy to see you tonight. And later on, pwede nato sila kamusta po sa pagbuwas na ito. Maila-ila pa nato sila. Karoon tugutan nato ang pulong sa Ginoo, istorya sa mga ato sa anak. Hanggang panahon kay Pastor niya. May gabi. Sa mga sa ba, nato ka mong i-welcome. Kumusta init sa Toril? Init nga kayo. Grabe mo. Kumusta naman yan? Magtan pa niyo pila kabulan ba? Kung sa kala, no? Sa atong mensahe karong gabi, atong tubakon ni nga pangutana. How to live our life in Christ in relation to the world and in relation to our old nature. How to live our new life in Christ. Isa sa mga hagit nato bilang mga Kristohanon, bilang Kristohanon, saan nato pagkinabuhi? Saan nato pagpakita ang atong bagong kinabuhi diya ni Kristo? Okay. Klaro man sa Biblia, sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17, atong ibasahon, wato trigo. Si bisan kinsa na anaa kang Kristo, pag-una. Wala na ang iyang daan na pagkatao, kay bago na siya. Si bisan kinsa na anaa kang Kristo, pag-una. Pero ang pangutana diha, saan na ito na siya pag-kinabuhi ka ng bago na kinabuhi? Saan na ito pagpakita nga tinuuray gibagutan ni Kristo? Yan ni abiyata sa kalibutan ng mga sasala. Saan na ito pag-kinabuhi? Saan na ito pagpakita ka ng bago na kinabuhi nga gihatag ni Kristo kanato? Atong basahon ang mga bersikulo nga atong pagatunan karon. Sa makausapa ako kamong hiyoon magpindog as we read God's Word. Kita nato ni sa Ephesians chapter 4, ikan sa verse 17 hangtod sa verse 24. Ato ning basahon dungan 1 to 3 go. So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. In the futility of their thinking, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of grief. That, however, is not the way of life you learned.
when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ang Ginoo nga panalangin sa pulo nga akong nabasa. Ang gampo Ginoo, ipanayo kanimo nga pinagi ni nga mga bersikulo masabtan ako Ginoo. Usa na mo pagkinabuhi, pagpakita kining bag-o nga kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Tabangin ni Ginoo nga among masabtan kining mga bersikulo. Kaya among pagampo pinag-agi sa ngalan ni Jesus. Daghang salamat kung na ko kabalik ko. Ako lang i-review na ko kadyot ang atong mga natunan dinhi sa Ephesians chapter 4. Kaya atong mangitunan series, no? Ang Ephesians, Book of Ephesians. So diyan nata sa chapter 4. Ako lang i-review ang mga natunan nato sa chapter 4 para atong masabtan ang konteksto ni mga verses na atong ibasa. So sa Ephesians chapter 4, gikan sa verse 1 up to verse 6, kahistod na siya may tunod sa atong panagiusa diha ni Kristo. Ang hiusa ka ba? Dayon, doon na tayong mga responsibilidad aron ma-maintainer, aron ma-preservar ang atong panagiusa bilang mga Kristohano. Una, natunan nato atong miyaking fairness, kinahanglan ta magpaubos sa atong paglingon, magmaagho, ug magpasensya. Mananto na nato the other Friday. And last Friday sa atong mensahe dinhi, natunan nato nga ang matag usa ka nato, matag Kristohanon gihatagan diya sa Ginoo, espirituhanon nga gasa, spiritual gift. So tuyo sa Ginoo anong dagaan natin niya spiritual gift. To edify one another. Aron sa paglingkod sa matag usa. Aron sa pagtabang sa matag usa. Aron mulingkod ang pagkiusa. So, gikan sa verse 1 up to verse 16 sa Ephesians chapter 4, hisgot na siya may tungkol sa atong pagkinabuhi Kristohanon diha sa simbahan. How to live our life as Christians in the church. Pag-abot sa verse 17, na itong teksto karon atong ibasa, hisgot na siya may tungkol sa pagkinabuhi nato ng Kristohanon sa kalibutan. Primero, how to live our life as Christians inside the church. Pag-abot sa verse 17, how to live our Christian life, our new life in Christ, in the world, in relation to the world, and in relation to our old self or old nature. So una, in relation to the world, muna siya ang ituloy ako sa Paul sa ato, be different. So I tell you this, sa makasapa sa verse 17, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. You must no longer live as the Gentiles do. Kung ipasagot anak ka ng word ng Gentiles, mga hintil, kita mga hintil. Kung ipasagot anak ka ng dili magtotoo. Mga pagano. Mga pagano. Dito sa Cebuano na translation, dito, mga wala kailang sa Diyos. Muna ko ipasawat sa pulong Gentiles o hintil. Hindi pagtotoo. Mga unbelievers. Mga wala kailang sa Ginoo. Mga pagano. Tingnan niya, you must no longer live. Kung ipasawat nga, sa una ni ay, kinabuhi sila parehas sa mga Gentiles. Na wala kailang sa Ginoo, mga pagano. Pero karon nga Kristohano na sila, dapat lahi na sila. Dapat ipakita nila nga nausap na sila. Dapat
ipakita nila nga ilang kinabuhi, hindi na parehas sa una. You must no longer live. Hindi ka mo magkinabuhi parehas sa una. Mga pagano pa mo, para mo kailas Ginoo. Then, verse 17 to verse 19, i-describe niya ang kinaiya sa mga wala katuo sa Diyos. I-describe niya ang mga kinaiya sa mga wala katuo sa Diyos. Una, sa Cebuano ni siya, sa verse 17, mga wala katuo sa Diyos, mga Gentiles, nagmula ko kanina, kung saan mo na description, ang ilang mga mura-mura sa walay pulos. Pauta na, sa unsang paagihan ang ilang mga mura-mura walay pulos. Kay, naabe mga wala katuo sa Ginoo, pero mga bright, mga philosophers, mga istorya, mga scientist pa gani. Bright kayo. Pero, hindi ha, walay pulos yung ilang muna. Sa ka na paagi? Mga bright pa kayo sila. Mangingingig pa kayo, talented pa kayo buwan. Anong iingon manihan ng ilang muna walay pulos? Sa mapaagi. Istoryahan mo maayo kayo. Ano magiging ba na ilang muna walay pulos? Tingali, walay pulos ang ilang muna kaya ang ilang muna ilang gituungan ka walay eternal value ba? Nga, ang ilang gituungan temporary lang, din lang sa kalibutan. Pagkahuman, wala na. Wala eternal value atubangan sa Ginoo. So, kung wala eternal value sa atubangan sa Ginoo, wala na siya pulos. Wala di ba na ito? Kung ang isa kabutang na gituuhan sa tao, hindi wala siya eternal value. Dili na tama sa kalibutan, tubangan sa Ginoo kung wala na sa pulos. Panangitan. Ang dili pagtotoo, naguna-huna na ang kamatayon, mao'y katapusan sa tanan. Wala siya katuo ba, there is life after death. Kaya kinabuhi, lamang ka sa kalimutan, wala na. Saan wala siya? So, sulit po ito. Sulikayan yun ang pag-antos ko sa makaya. Kaya yun ang pag-antos. Ngayon, tungkol kaya kinabuhi, tama doon din sa kalimutan. Hala, ligaw dito. Makita yung pumaagi nga malinaw. Kaya ini kamatay wala na biya. Wala yung nga sa langit wala ang beer, that's why we drink it here. Intras na pa kinabuhi hala, intras buhi hala, sige kaya pagkahuman na ni wala na. Pero kumpara na ito, ituturo sa Biblia, ngayon ba yan ituturo sa Biblia? Ang ituturo sa Biblia, ang kamatayon, dili mao'y katapusan sa tanan. Naman, kaya nakapay ipaabot na kinabuhing walay katapusan. Pero dala, dili pa katapusan ang sa tanan ang kamatayon. Naitutulog sa Biblia, may tungkol sa kinabuhi, walay katapusan. Nga may tungkol sa pag-antos, ang pag-antos din sa kalibutan, sakit, wadon, kalisod sa trabaho. Ang tungkol sa Biblia, okay na siya naman. Kaya na ay himaya na atong paawag. Pero sa mga dili magtotoo, perting lisura sa ilang mga pag-antos, pero kaya diriway mo nagaling kita tao. Pero ang Ginoo na Kristohanon na ito, na tungkol sa Biblia, tungkol sa pag-antos. Kung kira ng pag-antos na naman,
Kaya naman sa pag-antos, masantos tayo pa sa iba. Buti pa sa mga na naay himaya na ato bago. Kung sa mga unbelievers, kalingawan ang ipangita, alam sa mga Kristohanon, pag-amping ka sa mga kalingawan, ano man mga kalingawan mo ay mapalayo sa iwang bigyan sa Ginoo, dili. Bakit mo ka mag-amping sa mga kalingawan? Sa kalibutan, sa internet, tanan mo? Hindi ka mag-amping niya na mo na makapalayo kanimo ikan sa Ginoo. Kung sa rason nga no, nahimo mo na pulos ang mga huna sa mga dili magtuturo. Sa verse 18, kay tungod kay nangitngitan ang ilang pangisip. Nangitngitan ilang pangisip sa pagsabot sa espirituhanon ng mga lugar. Ngano mo walay pulos ang huna-huna sa mga wala katuo sa Diyos naman? Kaya ilang Ginoo ang huna nangitngitan. Their minds are darkened. Nangitngitan ang ilang pangisip sa mga espirituhanon ng mga butang. Ingon sa ikalawang Korinto, 4:4, tungod kay ang ilang mga huna-huna, gibutahan ni Satanas. Gibutahan ni Satanas ang mga huna sa mga dili magtuturo. Wala ka. No? Kaya mga tao na lisod kaya mo pasaptong sa pulong sa Ginoo. Lugay na lang yung Bible study. Lagi mga tao na lisod kaya mo masabta nila ang isang ka na mensahe sa gospel. Parang yung ito mo musalit kay Kristo aron maluwas ka. Hindi yun na madawat, hindi na masabtan sa uban. The God of this age of the Bible has blinded the minds of the unbelievers. Ano yung mga tao na isod yun sa ilaha ang pagsabot. Isod kayo nyo itudlo sa ilang pulong sa Ginoo. Ano ba kayo? Their minds are darkened. Nangitgitan ng ilahang pangisip, ang ilahang pagsabot. So, ito, muna na description. Walay pulos ng ilang muna. Nagkaluwa sa verse 18. Nahimulag sila sa kinabuhi ng ihatag sa Diyos. Nahimulag, nahilayo. Okay? Nag-offer unta ang Ginoo ng kaluwasan. Ginaimbita sa Ginoo ang tao. Kung ang tao muluol sa Ginoo, andam siya na mulaw. Andam siya na mapasaylo sa tao. Basta maghinuso lang sa sala. Diba? Kung may mensahe sa Bible, sa prodigal son, muna siya mensahe. Kung sa rason nga na ang tao, layo ihapon sa Ginoo. Kung sa rason, ang second part, yan ang verse 18. Tungod kay ignorante man sila, kay gabihan man sila, grabe na description ng kagahi o gulo. Kay ignorante man sila. Ignorante ka na walay kabang kaagan sa itudlo sa Biblia. Wala sila masayod sa kaluwasan nga klaro mo kayo itudlo sa Biblia. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Diba? Ano kayo na sa Bible? Anyone who will believe must believe and has put the faith and trust in the Lord Jesus, nahimo silang mga anak sa Ginoo. Pero daghan pa kayong mga katawhan na ignorante sa Biblia. Mga ignorante mahitungod sa mga bersikulo sa Biblia na naghihisgot mahitungod sa kaluwasan. Base kang ingon diha na gani na pure dito sa English, dito ba? Their hearts are hardened. Pusong bato ba? Gahi yung ba? Gahi pasaton, gahi paturuhol.
na nga, hindi na masaktan ang mensahe sa kaluwasan. Kung kalayo sila sa kaluwasan, so nahimulat sila. So, wala nga description dito sa verse 17. Wala yung pulos na nilang muna. Layo sila sa Ginoo. Ikatulog sa verse 19. Wala na sila'y ulaw. Hindi na kayo tulog. Wala yung ulaw. Busa, malaw ay ang ilang binuhatan kung nagpatuyang sila sa pagbuhat sa kahuraw. Ang tawag na ko anak ay insensitive. Insensitive ka na. Hindi na maduktan ba? Walay pakialam ba? Ganun ko sa una sa among lugar, kaya inig-pista nila, kalimot akong gamay pa ko kay among balay, doon lang sa mga simbahan ba? Among simbahan sa mga doon, kaya inig-pista na ko sa among lugar, kaya magbuntag o baile, magbuntag o inom. Lumay ko pagkabuntag kay kaalaw, musimbang po. Pagkawan musimbang, balik na po ng inom. Balik na po sa mga kilingawan. Pero isabay nila ba ang bisyo o paglalagad ng Ginoo? Hindi ko kalimutan na. May mga tao sa among ngayon na. Kita ko ano po, kiroman, masilingan mo na mo. Sabay ba ang bisyo o kanang pag-alagad sa Ginoo? Gani pa yan. Kung pakialam ba, insensitive. Pwede ba na siya? Sinuod ka, pag-alagad sa Ginoo. Tinuod ka, Kristohanon. Tinuod ka, tumutuo, sumusunod ni Kristo. Kaagad yan sa kahilayan, tapos naabot sa simbahan. Siguro. Now, mga taga-Ephesus ang isulatan ni Apostol Paulo. Ingon niya na parehas mo ani sa una, ingnan niya ang mga taga-Ephesus. Wala po sa inyo muna, mga layo mo sa Ginoo, mga insensitive mo, wala po yung mga ulaw. Pero ingon ni Apostol Paul, pero karoon kayo mga Kristohano na mo, ayaw na mo pa kinabuhi, parehas sa una. Kung ayaw ninyo iparehas inyong kinabuhi, sa mga dili Kristohan, muna nga itong first point, being different. Now, mausap niya ang mensahe alang ka na itong tanan karon. Kung sa mga imuhang binuhatan sa una, kung sa mga binuhatan sa una, kinaiya, nasala at ubangan sa Ginoo, ayaw na buhatan. Kung kinabuhi sa una na binuhatan na ngayon sa Ginoo, sala at ubangan sa Ginoo, o mga tao na wala kailan sa Ginoo, ayaw iparehas kung kaugalingon sa ilang video. Now, alang sa uban tingali, tako kayo niya siya nahagit. Tako kayo siya nahagit. Dami na ganito, sa inyo nga, kauban ninyo, kauban sa trabaho, kauban baka sa panimalay na mga bisyuso, di ba, mga tao, bisyo, kalimutanong pagkayo, tako kayo niya siya na-challenge para ninyo. Okay lang, tingali sa ako, kaya ako kauban siya, nagdyan naman. Gustuhan naman kayo. Kung tingali ka mo, kauban niyo sa trabaho na mga bisyuso ba, no? Naino po ka binuhatan ba kayo sa imo? Kung saan hindi mo pagkilabuhin sa imong gustuhan, taliwala niya na kung natawakan. Di ba, kung pwede ka, biyakan mo sila. Di ba, kung pwede ka mapalayo ka sa ilahat eh. Disputin nyo dyan pwede mo, isang araw may kwalita sa ilahat. Saan man mo? How to live your life? Your new life in Christ, in relation to the world, in the midst of these people. Wala ka ba, amping yung kaganunay. Bantayin yung kanunay ang imuhang testimony bilang Kristohan. Ang yung kanunay na hindi ka malala. Dapat ikaw ang magdala sa ilaha. Hak mo na yung sakto. Hindi ikaw ang madala.
Dapat dili ka maparehas nila. Dapat sila maparehas di mo. Muna yung mensahe na ito, karoon mo yung beauty pa yan. Okay lang punta na atas ng simbahan, di ba? Verses 1 to 16, how to live your new life as a Christian inside the church. Okay ka na rin, hindi kayo. Oo, talagang iskutan yun eh. May tulog na sa Ginoo, una ka na sa gawas. Kauban na mo ang dili ko. Oo, dili ko gusto ka ba? It's a big challenge. Now, ikadua, support ani is put off your old self. Verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self. Put off your old self. Ako ipasabot anak na ayaw sunda ang gusto sa imong daan na pagkatao. Ayaw sunda. Ayaw pa-under sa mga gusto sa imuhang daan na kinaiyo, daan na pagkatao. Okay, yung daan na ito pagkatao na apa makita sa ato, wala man mawala. Pero ayaw magpadala sa daan nga kinaiyo, daan na pagkatao. Ano man? Ito hindi mo ganina sa 2 Corinthians 5:17, itagaan na kasi Ginoo bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi. So ayaw nagsunda ang mga kinaiya o mga binuhatan kaniadto sa Cebuano nga translation ingon dito, biyai ang daan nga kinaiya o pagkatao. Ako dalungan nga wali sa una pangit ani nga gigamit nga illustration kanang hugaw nga sinila. Hugaw nga sinila. Ha? Ang daan nga kinaiya o pagkatao daw hugaw nga sila. Daan nga kinaiya, daan nga pagkatao. Muna siya hugaw nga sila. Kung man imong buhaton, kung nahugawan ang imong isuot nga sila. Di mo imong ilisan, imong hukason. So, sumupod nga pumagi, no? Hukasa ang daan nga kinaiya. Hukasa. Hukasa ang daan nga pagkatao, labli, usuha o payo, dito tangi o daw ni pagkahuman para mumot. Sabi ko pasabot na katawa sa naninig mo na yung trabaho tingali. Put off. No? Hukasa ang iyong daan nga kinaya, daan nga pagkatao, parehas ka, nag-inis ka o hugaw na sila. Kung mag-ibigay ko sa Biblia, kung gustuhanon ka, kinahanglan nga biyaan hindi mo ang sala. So, pag magod, okay naman sa ilaha. Kung ikaw nagkila ko kanina na huwag ka ron, simba din, balik ka ron, bubog-bubog. Naara ka ron ay ambisyo, isabay ba ambisyo o pag-alagad sa Ginoo? Pero ang tinuod na gustuhanon, tinuod na sumusunod ni Kristo, di nga pwede mo ng Bible, put off the old self. Dapat dunay pag-ora. Ako yung illustration na makita sa inyo, ha? Ha? Ito din na, who wants change? Kinsay gusto o kausaban? Dagdag kay ni isa. Anak mo na sa panahon ni Duterte sa una, di ba? Darating talaga ang pagbabago. Excited kayo mga tao, butuhan na din. Taong kita, wala. Mga usap na dyan. Pero mo ba na siya solusyon? Dili. Ano ang pamunta na? Who wants to change? Gusto ta o kausaban. Pero kisa na gusto sa ato na mabakutan, na mausap ta. Wala ang Pilipinas, sabi ka, more Japon. Gusto ta o change, pero ang tao, ang Pilipino, hindi ganahan mag-change. Diba? Wala, big question mark hapon. Welcome! Ang mga changes. Diba, mga ito slogan, pero kawan mo ka, kawan mag-usap. Orang hapon ang kinaiya, orang hapon ang istoryahan, orang hapon
doon. May istorya sa Biblia na ito sa kababae nga nadakpan nga nakakomit o adultery, nanapaw ka. So, maghimo sa mga matutudlog sa balaod, mga kadapuan sa pari, ilang idala ni bayhana sa umangan ni Kristo. Dan ilang gihagit, ipamutana si Kristo, Lord Jesus, ingon ka ba sa balaod ni Moises na kung masakpan mo ang babae na nakakulit o adultery, batuhon hangtod mamatay. Kung sa may inong ikasubya ni, kailangan i-trap si Jesus. Ang imo ni Jesus kay niyuko siya, na siya gisulat sa yuta. Huwag man po niyo ng Bible kung sa yan gisulat. Basta kay niyuko siya, he wrote something on the ground. Kaya niyo si Jesus, kinsa sa inyo ang walay sala, mo'y una o bato niya ng bayana. Kinsa sa inyo ang walay sala, mo'y una pulit o bato, aron bato ko na bayana, hantod mo na tayo. Sige mo sa mga tao na nagdalag na itong bayana, ito ba mga Jesus, hinahinay sila o pamahawa. Una ang mga dagko, yun ang mga nagpulit. Tayo sa Jesus, uhakin naman itong mga tao na nagdala sa inyo ha. Yung sa sir, wala na, naglakaw na. Kung sa may, iingon ni Ginoong Iso Kristo na itong bayhana. Muna iingon ni Ginoong Iso Kristo. Sige, pauli na. Tinuod mo itong bayhana na nakakumito ka doon, pero iyon ni Jesus ay, sige, pauli na. Ako i-highlight ni. Kung ayaw na pagpakasala, pag-usap. Ayaw na pagpakasala. Biyakin na yung daan ng pagkatao. Wala tingkang i-condemn. Parehas ka itong mga nag-condemn sa inyo. Pero, ayaw na pagpakasala. Biyakin na yung daan ng pagkatao. Isa pagka, istorya po sa Bible, inimitulog sa usa ka tao nga nagmasakiton sulod sa 38 ka tuig. Grabe nga pag-antos ng 38 ka tuig. Isa ka lakaw niya. Dahil usa ka lugar dito sa Jerusalem sa una, dahil ka ng pool, ng tubig pila. Tubig niya, nagtungo sila nga katong tubiga mo bilang kruso na mo himo miracle ba? Ito sila nga napunay mo ato nga anghel gikan sa langit niya mukutaw tong itong tubig niya kisa tong una maka hikap sa tubig mo'y maayo isang pagkatao basta isa tayo makauna niya sa palibot niya itong pool ng tubig dito ang mga bakol, apil ng tawanan nga nag-antos sulod sa 38 ka tuig. Niya-antos si Jesus na itong lugar. Ipamutahan siya ni Jesus, gusto ba ka maayo? Siyempre, hindi mo siya, yes, Jesus, gusto ko maayo. Pero yung siya ang problema, pero may kumaunhan sa uban. Sa ilang hula-hula na ato sa anghel mukutaw itong tubig maunahan siya sa uban pero di siya mo lahi so wala siya maayo pero dito atong kumura ipagtana na sa ni Jesus kung gusto siya maayo kung giayo din siya ni Jesus maayo din siya dalam sa banigan hiingan sa ni Jesus tindo kung pasana ni mo ang banigan hika tinood wala siya maghika yan ni pasan ng iyang banig kung pasbog yan uli na siya kinaayon na siya pagkasunod adlaw nakita ni Jesus yung tawhana sa temple maayo na siya kaya mo sa isulti ni Jesus sa iyahan nagyan
mo siya balik. Sa temple na, kuman siya maayo. Kaya higa na siya, pero naglakaw na. Hipit na niya balik, gusto isulti ni Jesus nila. Ayaw na pagpagatala. Para sa itong iiwan ni Jesus sa babae na nasakpan na kumito ko ito, pero sige pa ulit na. Pero ayaw na itong kumata. Parehas po sinusulti ni Jesus sa mga tawanan. Ayaw na pagpakasala. Kay base ko mas dautan pa unya ang mahitabo. Ganyan. Wala ang itudo sa Biblia. Very consistent ang Bible. O, nagmamak mo ang Ginoo. Umayon ka na, istuhanon ka, tumutuo, sumusunod ka ni Kristo, biyaya sa ka. Put off the old self. Ano yung pinakahinsahin na ito sa kalawang na ito? Biyaya sa ka. Now, put off the old self, nakakay bukason, nakakay isunog. Ang sa manay mo isunog? Put on the new self. So verse 24, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and goodness. Bukason ang daan ng kinabuhi, isunog ang bago ng kinabuhi. Yan, sa atong mga natunan diri, iluwas ka sa Ginoo, ihatagan ka o bagong kinabuhi, so dapat lang yun nga ang imong isunog ang bago. Ang bagong kinabuhi. Ang ilustrasyon nga akong ma-mention ani, may tungkol ani ang kamatukuran, kasi itong ibanhaw ni Hesus Kristo si Lazarus. Nabasa na ko sa John chapter 11 na sa istorya namatay si Lazarus na pag-abot ni Jesus dito sa Bethany, ang lugar ni Lazarus, kauban siya ng lugar ng babae si Mary o si Martha. Upat nakaadlaw si Lazarus sa iyang lugaran, upat nakaadlaw niya, pag-abot ni Jesus, paablihan ni Jesus ang lugar ni Lazarus, kaya buong niya banhawon si Lazarus. Diingnan ni Martha si Jesus, si Martha, igsuula ni Lazarus. Kaya siya Ginoo, bago na ang patay mahawa si Lazarus, kaya upat na sa kaadlaw sa iyong lugaran. Pero pinaagi sa gamon ni Kristo, nabanhaw si Lazarus. Maris ko rin, kabaruta na ka. Nigawa si Lazarus ikan sa iyong lugaran, na naputos pang iyang kamot, kaya matiin o niya ang naong. Dahil giingnan ni Jesus ang mga tao, badbarin ninyo siya o palakwa. Kaya nabanhaw naman siya, dapat dili na siya magsulog kung sinina para sa patay. Kaya magsulog naman siya o sarili sa patay, na nabanhaw naman siya. Kuhaan na ninyo, pulihin o bagong na sinina, kanang sinina para sa buhi. Kaya nabuhi na siya. Hindi sinahangan magsulog o sinina para sa patay. Kaya nabuhi na siya. Dapat niya yung sulog, sinina para sa buhi. Wala ang punto ni Apostol Paul sa ating teksto naman. Giluwas ka sa Ginoo. Sa primero, patay ka tungkol sa sala. Pero karon gibuhi ka. Gibanhaw ka ni Kristo o gihatagan ka o bago nga kinabuhi. So, hukasan ang daang kinabuhi o isulong ang bago ang kinabuhi. Sa katapusan, muli atong buhaton na pangutana, personal na pangutana sa iyong pagalitan. What are the things in your life that you must perform? Kung sa'yo mga butang sa iyong kinabuhi na butang ba ka na sala at ubangan sa Ginoo, mga butang na bili maayo, kinahanglan rin yung biyaan, kinahanglan rin yung hukason. Kung sa'yo mga butang na angay mo isulpo,
Nabutang na angay buhaton bilang Kristohano, bilang sumusulog ni Kristo. So talagang po mo panahon na inyo nang i-identify. Kasi nabutang sa inyong kinabuhi na supak sa kabubuton sa Ginoo. Ang kinahanglan din siya walakon, kinahanglan siya biyaan, kinahanglan siya tantangon. Ngayon, take time to pray. Makampo kayo, isurrender ka ng tanan sa Ginoo. Surrender ka sa Ginoo. Para sa itong ikanta rin na, Lord, I offer my life to you. Kung kamiyo ang Ginoo ba, giyahan ka niya, na i-empower ka niya, para hindi ka madala sa mga utang binuhatan. Para di malupig, no? Ang espiritu nga dapat mo ay kontrola sa iyong kinabuhi. Pili na ito na sa buhaton, nagaan ka mo oras, panahon. Hindi mo ka-identify, kasi mabutan ng mabinuhatan nimo, magkinaiya na, hindi mo lang maayos sa Ginoo. Kuhaon na ko, itantan mo na ko, bukaso na ko, kasi mabutan ang kinahanglan nimo isubok. Mabutan na angay buhaton, tingali mo ampo, faithful na magsipa, mabasa sa pulong sa Ginoo. So, i-identify niyo na siya na yun. Hindi mo ang i-surrender sa Ginoo. Dahil may katabang sa Ginoo. Nagyahan ka niya, natabangan ka niya, na-empower ka niya, para kung ikaayaw niyo ang pagkinabuhi bilang Kristohano, di sa taliwala sa mga makasasala. Okay? Di sa lisod ang magkinabuhi, hindi mo makasasala ng kalimutan, mga isalig sa Ginoo. Okay? So, tagaan ka mo o panahon sa pagkunahon natin. Yaya ang tanan sa pagpindot, nagaampo na. Salamat Ginoo sa imong itudlo ka na mo karon, kung saan na mo pag kinabuhi ng Kristohanon, niini ang kalibutan Ginoo, o kaliwala sa among nga struggles Ginoo. Salamat Ginoo kay mo kaming gipahimangmuan na dapat ang among kinabuhi na isubay kayo sa inyong kabubuton. Tabangin kami amahan na among biyaan ang mga kautang binuhatan, ang mga bisyo, mga kinaiya, mga butang Ginoo nga maoy hindi mo babag sa among relasyon diha kanimo. Tabangin kami ang mahal. Tako bilang ng hagit alam ka na mo Ginoo. Tabangin kami Ginoo nga
among likayan, magbantay kami sa among pagkinabuhi Kristohanon, nga dili kami madala sa mga butang na dili uyon sa imong kabubuton. Tabangi kami amahan nga among buhaton ang mga butang na mo'y makapalikon sa among relasyon diya kanimo. Mo'y makapalikon sa among pagtuo parehas sa pagsimba, pag-alagad kanimo, pag-ampo, pagmamaladong sa imong pulo, pagbasa sa Bible. Pasayloa kami Ginoo kung napakyas kanamo niining area sa among kinabuhi. Pasayloa kami Ginoo. Tabangi kami nga mabago ang among relasyon diha kanimo. Tabangi kami Ginoo ka mulig-on ang among pagtuo diha kanimo. Tabangi kami Ginoo nga among masunod ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga amo gyud nga ipakita among ikinabuhi kining bag-o nga kinabuhi kay imong gihatag kanamo. Klaro kayo Ginoo sa imong gitudo sa imong pulong. Isa katong anaan ng Kristo na bag-o na. Nahatagan na ang bag-ong kinabuhi, bag-ong kinaniya. Tabangi kami Ginoo na amo naman siyang mapadayag, mapakita sa bahay. Panalangin ni Ginoo matagusan niya karon dinhi masayod ka sa among mga kaluyahon, mga kapakyasan. Masayod ka Ginoo sa among mga sala, masayod ka Ginoo sa among mga kaluyahon, Ginoo. Ginoo tabangi kami. Mag-minister ka kanamo Ginoo. Pahinumdumi kami, o wala ang Espiritu, pahinumdumi kami. Na among Diyos na ayuhon ang among pagkakaw ng Kristohanon. Among ampingan ang among testimony. Ginoo, among ampingan ang among Christian life, Lord. Tabangi kami nga malipay ka na magtanaw sa among Ginoo. Tabangi kami nga mahimaya ka pinaagi sa among kinabuhi. Panalangin niya kini nga mensahe Ginoo sa among matagsa-tag sa kasing-kasing o sa among pagtapos karon. Ubani kami sa among pagpamauli Ginoo. Uhaa Ginoo ang mga kabalaka sa among kasing-kasing. Uhaa ang guilt Ginoo kung dunay guilt in Jesus' name. Lord, free us. Release us, Lord, from any guilt of sin in Jesus' name. Kaya wala na gahom ang sala sa among kinabuhi. Among iklara ka na Ginoo ng pagtuo. Kaya nagtuo kami kay Ginoong Jesucristo nga mao'y nagluwas ka na mo. Ikan sa gahom sa sala. So among giniklara na wala na gahom ang sala sa among kinabuhi. Kaya we have been delivered not only from the power of death, but also from the power of sin, because Jesus has already conquered through His resurrection the power of death as well as the power of sin. So Lord, tamangi kami na kinabuhi ng Kristohanon na wala na nakagapos sa gahom sa sala. Tamangi kami Ginoo. So mag-ulit kami karon Ginoo na-refresh kami, na-revive kami, na-revitalize Ginoo ang among Christian life. Pinaagi sa imong pulo, pinaagi sa imong mga reminders. So, tagait kalipay ang among kasing-kasing, ang among mga una-una, tagait kalinaw Ginoo. O sa mga problema, mga challenges na among ma-encounter, Ginoo, among ka ng atubangon. Uban nimo Ginoo, nagsalig ka, nagsaad ka. Dili nimo kami biyaan, dili nimo kami pasagdan. Naan ka na uban ka na mo Ginoo hangtod sa kahanguran. I-bless na matag sa Ginoo, matag pamilya nga ginapresentahan karon dinhi. Uban kami sa among pagpamahuli. Pagkuhang among mga kusog aron sa pagkatubang sa mga trabaho ng ubang adlaw. Magdalhan kami balik sa sunod simana. Uban ang kalipay, kadasig nga simba kanimo, daig kanimo. Pag-ila sa imong kaayo, putang imong himo sa among kasabasa kinabuhi.
Kalayon ka Ginoo sa uli ka kapusan. Kani mo lamang kayo ang lumo o himaya. O karon nga igsoon ang ugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy, pinaagi ka ni Jesucristo, o ang presensya sa Malaang Espiritu, magauban, kanatong tanan magauban kaninyo, ikan karon hantod sa kahangturan, hantod na mawalik pag-usap ang atong Ginoo Jesucristo. Amen. Amen. Maayong ibigay sa atong tanan ang Ginoo mga panalangin natin. Balik sa kauglikod ka Diyos samtang iserve ang mga snack.